Well, kung nakikinig sana yung mga tagapagsalita o sino mang namumuno o sino mang pwedeng bumulong kay Pangulo, ay baka naman pwede kaming makipagkita kay Pangulo at pakinggan niya ang daing ng taong bayan. Kasi ang pinakikinggan lamang ng Pangulo ay yung mahigit na 300 congressmen at 24 na senador o 324 people lamang na political allies niya. Paano naman ang milyong-milyong taong bayan na naghihintay na ituloy ang nasabing halalan? Sana naman ay pakinggan naman kami ng Pangulong Marcos. Baka naman si Miss Clara Castro ay nakikinig. Ay sana naman bigyan nyo kami ng pagkakataon. Ako mismo nakikiusap na baka pwedeng magkaroon kami ng audience kay Pangulong Marcos at ipaliliwanag lamang namin, Mr. President, bakit ba hindi nyo ito pag-aralang mabuti? Huwag po ninyong pipirmahan kasi malaking pag-abandon sa karapatan ng taong bayan, sa aming karapatang makaboto kapag pinirmahan nyo yan. At kung pipirmahan nyo yan, Mr. President, pirmahan ninyo para ibito ang nasabing barangay bill na yan. Yan ang aking panawagan din na nakikinig si Executive Secretary Bersamin, si Claire Castro, please, give us a chance to meet the President and discuss this matter on behalf of the Filipino people. So kayo po ba'y dudulog sa kataas-taasang hukuman kapag hindi kayo pinagbigyan at lagdaan ng Presidente ang batas? Yes, definitely said. Naka-prepare na yung aming mga petition dito at hinihintay na lamang namin na ilagay yung Republic Act number. Republic Act number na lamang hinihintay namin dito, Ted. Kaya sana naman ay marinig din kami ng Pangulo. Hindi lamang yung kanilang mga political allies ang pakinggan mo, Mr. President. Pakinggan mo ang milyong-milyong taong bayan na ayaw na mag-postpone ng halalan.